Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Raffles at shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngunit halatang hindi naririnig ni Aaron ang mga salitang ito. Sa katakawan ng kasamaan, pinagitna niya ang gubat at nagtungo sa kanluran. Sa langit sa oras na ito, nakatingin sa tuktok ng gubat, ang puting gas sa ilalim ng mga ito ay nagkalat, at ang dalawang boses ay halos sabay na tumawa. Kaya gusto ko ang batang ito. Matalino naman siya. Marahan na ngumiti si Bahwang Tianshu. Ang matandang Wallis ay tumango. Ito ay isang bihirang katangian na magkaroon ng ganap na kakayahan ngunit hindi upang apihin ang mga tao ng may puwersa. Kasabay nito, ito rin ay upang palawakin ang kanyang sariling daan. Minsan ang mataas na presyon ay isang magandang bagay, ngunit ang pangmatagalang mataas na presyon ay hindi maiiwasang magudyok sa isang pagsiklab. Ito ang paraan ng hari at ang paraan ng paglalakad. Alam na alam ito ng Aaron, na Nagel iligtas din sa kanya ng maraming problema. Panipi, ang 4 na taong iyon ay pawang nababaling sa maling mga kaluluwa. Kung papatayin niya sila, sa kabaligtaran, gagawin niyang baliw ang mga masasamang espiritong ito. Ang pagkuhamunan ng kabutihan at katwiran ay hindi lamang makakaimpluwensya sa iba, ngunit unti-unting mawala ang puot ng iba. Ngumiti si Bahwang Tianshu, oo, ngunit hindi lahat sila ay maimpluwensyahan. Ang 4 na taong ito ay nasa gilid lamang, at ang kanilang puot ay hindi ang pinakamalalim, mas malaki, at ang kanilang puot ay natural na magiging mas mabigat at mas mabigat sa oras na iyon, hindi nila matutulungan kung ano ang mga trick na ginagamit ng gang na ito. Ngumiti ang matandang sweeper, hindi ito masamang bagay. Kung tutuusin, gusto pa rin nating makamit ang layunin ng paglalakbay na ito. Yes, let's see again. Anyway, nauna na siya sa expectations. Sa ngayon, kontento pa rin siya. Ang mga salita ay nahulog, at ang kanilang mga figure ay muling naglaho sa hangin. Sa itaas ng lupa, nagpatuloy ang Aaron na pumunta sa kanluran kasama ang katakawan ng kasamaan. Bagamat ang unang digmaang pandaigdig ay talagang mapanganib at nakakagulat, ang magandang bagay ay hindi lamang ito nakakonsumo ng labis na enerhiya, ngunit nagbigay din ng Aaron ng maraming karanasan sa gubat. Ngayon ay sadyang pinagmamasdan ni Han Sanyi ang paligid. Gaya ng sitwasyong matagal nang sinundan noon, imposibleng mangyari muli. Bukod dito, sa malinaw na liham na ito, upang sabihin ang katotohanan, nagbigay ito sa Aaron ng maraming kumpiyansa at pagpapahinga. Sa paglalakbay na ito sa kanluran, ito ay ilang oras. Isang tao at isang hayop ang tumawid sa kagubatan at sa ilog. Kapag siya ay libre, Aaron ay huhuli ng ilang mga nilalang sa gubat at kakainin ang mga ito sa kasamaan. Pagkatapos niyang kumain ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Dahil parami ng parami ang mga ilog sa paligid at ang ibabaw ng ilog ay lalong lumalawak, alam ng Aaron na dapat itong mas malapit at mas malapit sa tinatawag na Moon Lake. Pagkatapos ng lahat, ang tinatawag na malaking pool ay tiyak na magkakaroon ng maraming ilog na nagtatagpo, upang makabuo ng isang pool na may sapat na mapagkukunan ng tubig. Habang papalapit siya, mas mararamdaman niya ang sobrang mapang-ipang puwersa at hininga na nagmumula sa kanluran. Ang Aaron ay medyo naguguluhan. Hindi lamang malakas ang hiningang ito, ngunit higit sa lahat, minsang sinabi ng 4 na kapatid ni Shuren na mayroong 10 kaluluwang nagkasala sa ilalim ng kanluran, na malinaw na naaalala ni Han Sanchen at naging bantay sa lahat ng paraan. Pero sayang naman at sobrang smooth ng journey. Kung hindi mahirap maglakad, iniisip pa nga ni Aaron na nagbabakasyon siya na may kasamaang katakawan. Ngunit ito ay masyadong kalmado. Sa lahat ng paraan dito, tila ang Aaron ay nagsisimula ng makaramdam ng kakaiba at presyon. Mayroong dobleng Diyos sa lawa ng buwan.
Ang 10 bagay na iyon ay hindi pa lumitaw. Hindi ba sila nasa lawa? Sa kasong iyon, ang pangkat na iyon ay nagdaragdag ng hanggang 12. Bagamat lahat sila ay mga napinsalang kaluluwa, hindi tunay na mga Diyos, ngunit pagkatapos ng lahat, ang mga manipis na patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa mga kabayo. Nag-iisa ang Aaron. Ito ay talagang isang makitid na pagtakas. Gayunpaman, ang lahat ay dumating, at walang dahilan upang bumalik. Marahan niyang tinapik ang masamang mata ko, na nagpapahiwatig na ang lalaki ay maingat. Pagkatapos nito, binaliktad ni Aaron ang huling bundok sa harap niya at pumunta sa gilid ng hitan. Nang tumingin siya sa ibaba ay nagniningning ang kanyang mga mata. Isang malaking pool na hugis buwan ang nasa unahan, at 12-dosenang ilog ang dumadaloy dito mula sa paligid. Ang ibabaw ng tubig ay napakalawak, halos walang hangganan. Ang nakapaligid na gubat ay napapaligiran ng mabababang bundok, na kung saan ay magkatuwang ang tahimik at malawak na moon lake na ito. Nakakaloka dito. Ang Aaron ay medyo desperado. Nakarating na siya sa kanyang destinasyon, ngunit hindi talaga lumitaw ang 10 paninda. Tila ang pinakamasamang bagay ay inilagay sa mesa. Nakatingin sa kalmado ngunit malalim na tubig, biglang tumayo si Aaron at gumawa ng kabaliwan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang Aaron ay nakatayo sa tuktok ng bundok, bahagyang bumangon, nakaharap sa pool, huminga at nag-condense. Then, fuck you. Get the fuck out of here. Anong klaseng bayani ang lumiliit na ulo at buntot? Isang dagandong ng galit ang bumasag sa 8 kaparangan, at ang tunog ay gumalaw ng libu-libong milya, hanggang sa ang buong pool ay umalangaw-ngaw sa kanyang alingaw-ngaw na. Kaluluwa, kaluluwa. Medyo malamig ang mukha ni Aaron. Sa paligid ng pool ng mata, tahimik pa rin siya at hindi gumagalaw. Ito ang huling pagkakataon ng Aaron. Bago ilabas ang dobleng halimaw sa pool, dapat nating gawin ang 10 minions na ito ng maaga. Kung hindi, pakiramdam ni Aaron ay hindi niya ito kayang tiisin. Shit, hindi ka ba lalabas? Si Aaron ay nalungkot na tumingin sa katakawan ng kasamaan at labis na inapi sa kanyang puso. Ang masamang mata ko ay nagbitaw ng mahinang bulungan at hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang isang mata nito ay tumingin sa pool sa ibaba. Tiningnan ito ni Aaron na may depressed na mukha. Ano ang ibig sabihin nito? Biglang parang may naisip si Aaron sa isip niya. Ibig mong sabihin, lamusong tayo sa tubig at magkagulo. Hilahin ang mas malaki. Tumango ang masamang mata ko. Natigilan si Hansani. Iyon naman talaga ang ibig niyang sabihin, pero it's really a way to think about it. Noong unang panahon, gumawa ng gulo si Neze sa East China Sea. Ngayon ay mayroon akong Hansani para maligo ng malaki, na isang pagpupugay. Sa pag-iisip nito, hindi nagsasalita ng walang kaparerekan ang Aaron. Bigla niyang ginalaw ang kanyang kamay, at ang 8 gininto ang katawan ay handa nang lumabas, at pagkatapos ay direktang lumipad sa tubig na may isang mabangis na tunog. 7 gintong katawan ang pumasok sa tubig, at isang pangunahing katawan ang umikot sa kalangitan. Sa paggalaw ng pangunahing katawan, ang 7 gininto ang katawan ay nagsimulang gumalaw sa tubig na parang isang rebeltong baton na may naka-install na motor. Kasabay nito, ang mga kamay ni Aaron ay hindi idle. Ang pangangalap ng maraming enerhiya upang itutok ang tubig ay isang random na pagsabog. Sa loob ng ilang panahon, lumundag ang tubig sa ilalim ng ibabaw ng tubig at sumabog na patong-patong sa ibabaw ng tubig. Walang magdududa na ang Aaron ay nagprito ng isda. Umuungol. Isang malalim na dagandong, hindi ko alam kung dahil ba sa ayaw kong mag-isa o talagang naaakit ako sa kahanga-hanga sa tubig. Ang evil gluttonous ay galaw din ng katawan ko. Sa susunod na segundo, isang mabangis na anak ang direktang lulubog sa tubig. Wow! Mag-spray. Ang tubig ang pinagmumulan ng buhay, kaya kapag ang mga tao ay hindi nasa panganib, tila makakahanap sila ng kaunting kaligayahan sa lalong madaling panahon. Tulad ng Han Sanhei at Evil Tao Tai, ito ay orihinal na, pritong isda, na gumawa ng ingay. Dahil dito, hindi lumabas ang isda. Isang tao at isang hayop ang naglaro. May isang alon sa iyong tagiliran at isang puyo ng tubig sa kabilang panig. Kapag sumugod ka sa gilid mo, may pasabog sa kabila. Hindi nakakatuwang maglaro pansamantala. Ang buong pool ay din sa kasong ito,
tulad ng isang maalon na dagat, alon pagkatapos alon. Gayunpaman, habang sila ay nagsasaya, hindi nila pinansin. Sa ibabaw ng tubig na may tuloy-tuloy na mga alon, isang bilog ng tubig ang lumiliko ng kakaiba sa oras na ito. Ang hydrosphere ay mabilis na nagkakalat mula sa halos kasing laki ng isang kamao sa isang two-way na paraan ng daloy, at pagkatapos ay nagiging mas malaki at mas malaki sa diffusion, na tumutuwid sa isang higanteng hydrosphere na may radius na higit sa 10 metro ang lapad. Gayunpaman, ang texture nito ay napakagaan, na hindi halata sa superwave na ginawa ng Aaron at Evil Gluttonous. Wow! Wow! Nang magsimulang ganap na, takpan ng malaking tunog ang pambobomba ng Aaron, isang tao at isang hayop ang biglang tumigil. Kung titignan ito sa isang kisap mata, hindi ko alam kung kailan lumaki ang malaking bilog ng tubig sa diameter na halos 100 metro, halos samikop sa isang magandang lugar. Sa pagitan ng two-way na pag-ikot ng daloy ng tubig, ito rin ang nagtutulak sa tubig sa buong pool upang bumuo ng dalawang cross-flow. Sa oras na ito, kung ang isang tao ay tumingin sa ibabaw ng pond mula sa itaas, tiyak na makikita na ang pond ay kumukuha ng malaking bilog ng tubig bilang sentro, at ang dalawang agos ng tubig ay umiikot, na ginagawa lamang ang moon pond sa isang usong chismis. Si Han Sanchen at Pangolin ay hanggal. Saglit silang natigilan sa kinaroroonan ng isa't isa, at ang kanilang mga mata ay nakatingin ng malapit sa malaking bilog ng tubig sa oras na ito. Poof! Habang pabilis ng pabilis ang pag-agos sa pagitan ng dalawang pole, mabilis ding gumagalaw ang daloy ng hydrosphere. Pagkatapos ng isang malakas na ingay, isang malaking puyo ng tubig ang nagsimulang lumitaw, at ang puyo ng tubig ay napupunta hanggang sa buong lupa sa ilalim ng tubig. Sa oras na ito, halos makita ng mata ang buhangin sa lupa na walang tubig. Pagkatapos, ang puyo ng tubig ay tumutusok pa rin hanggang sa lupa. At may dahan-daang bumangon mula sa gitna ng puyo ng tubig. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Shit, akala ko kung sino ang naglalaro ng Mandarin Duck dito, pero hindi ko inaasahan na lalaki pala ito at mabahong hayop. Habang ang bagay ay tumaas mula sa puyo ng tubig, isang mahinang pagsaway ang umalangaw-ngaw sa parehong oras. Ang tubig sa paligid ng puyo ng tubig ay lumundag, at isang bagay na buhangin at bato ay dahan-dahan at ganap na nakaunat mula sa lupa. Para siyang dummy na nakatambak ng lupa at buhangin. Ang kanyang bibig ay isda, ang kanyang mga mata ay parang dalawang perlas, ang kanyang mga kilay ay parang hipon, at may napakalaking pulang alimango sa kanyang ulo na may hawak na isang pilak na kumikinang na tinidor na bakal. Nang makita niya ang Aaron, kumikislap ang kanyang mga mata sa labis na panghahamak. Ngumiti ng mapait si Aaron. Huwag mong sabihin. Medyo sakto niyang saway. Shit, buhay ba itong tao? Bigla niyang tanong na nakakunot ang noo, nakakatuwa. Nasaan ang 4 na taong puno? Di ba sabi mo 10? Bakit ikaw lang? Tanong din ni Aaron. Fuck, tinatanong kita. Sagutin mo muna ako. Hindi pinansin ng lalaki ang mga reklamo. Umiling si Aaron, bagaman ikaw ang unang nagsalita, mayroon akong tanong na ito nang makita ko ang iyong unang reaksyon. Sagutin mo muna ako at sasagutin kita muli. Bastard, how dare you bargain with me? Sa sandaling bumagsak ang boses, inilagay niya ito sa kanyang kamay, at ang isang hindi nakikitang puwersa ay agad na direktang tinapik ang tubig sa pagitan ng dalawang tao sa dalawang malalaking alon, at biglang tumama sa Aaron. Ang taas ng malaking alon ay higit sa 10-10 metro, at ang potensyal nito ay mabangis. Mararamdaman mo ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ang Aaron ay hindi natakot. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, isang enerhiya ang agad na nagpatalsik sa rumaragasang alon at bumalik sa tubig, at ang lahat ay bumalik sa kapayapaan. Kawili-wili. Nang makitang napaka-relax ni Aaron na napigilan niya ang kanyang pag-atake, hindi napigilan ng lalaki ang pagtawa at sinabing, nakalimutan ko pa rin na nanggaling ka sa 4 na kapatid ng Treeman. Kung wala kang ilang mga kasanayan, paano pwede ba? Liang Han ang pangalan ko, iba sa kanila. Hanggang ngayon, tatandaan ko pa rin ang pangalan ko. Nakita ko na ang puntod mo. Aaron na kalsada. Talaga. Medyo mapanglo. Gayunpaman, hindi nag-iisa ang may baon sa isang bantan. Bulong ni Aaron. Ang pangalawang puntod na nakita ko sa simula ay ang sementeryo na tinatawag na Liang Han. Natural, ang Aaron ay labis ding humanga sa bagay na ito.
After death, it's just a dead bone. What's the point of being desolate? As for not being lonely, tama ka. Ang mga salita ay nahulog, at ang tubig na lumalabas sa malayo ay nagsimulang muling umiro. Tumingin si Aaron sa likod, at siyam na. At sa nakatutuwang pag-ikot, dahan-dahan ding umangat ang siyam na figure mula sa siyam na puyo. Ang siyam na ito ay may sariling mga hugis at kahulugan. Para silang isang higanteng pagong, isang higanteng electric eel at isang dakot ng seaweed. Sa madaling salita, tulad ng naunang apat, halos wala na sila sa may-ari, o kalahati ng katawan ng tao, kalahati ng mga nilalang sa pool ng gubat. Kahit na ang hitsura ay mukhang napaka-nakakatakot, ngunit kung naiintindihan mo ang kanilang buhay, sa katunayan, mula sa isang tiyak na punto ng view, sila ay hindi isang malungkot na bagay. Sa pagkakita ng siyam na tao na sabay-sabay na lumitaw, ang Aaron ay may magkahalong damdamin. Sa kabutihang palad, ang 10 ito ay sa wakas ay naghihintay sa mga bituin at buwan, at ang kanilang pinakamasamang takot ay ganap na nawala. Gayunpaman, ang 10 ito ay malinaw na hindi napakadaling harapin. Let's meet our new friends. After all, hindi ko na alam kung ilang taon na ako sa ganyang birthplace, at first time kong Nakakita ng buhay na lalaki, malamig na sabi ni Liang, siyam na tao ang tumingin sa Aaron na may iba't ibang ekspresyon, kabilang ang panunuya, pagwawalang bahala at pangaalipusta. Sa madaling salita, lahat sila ay mga uri, ikaw na ang sumagot sa akin, boy, sinabi ni Liang Hanwang kay Aaron. Tumango si Aaron, mabuti ang mga tao sa puno, ngunit hayaan mo akong magdala sa iyo ng isang bagay bago ako umalis, isang bagay. Bahagyang kumunat ang noo ni Liang Han, at si Aaron dito ay gumalaw din sa kanyang kamay at dahan-daang itinaas ang wooden card. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!